sila talaga ang nagsimula. Kaya ginawa ang Marcelo para gipitin ang mga kababayan na maralita yung kalaban ng sa politika ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Eh yung pala, ang talaga palang pasimuno nito ay si Juma Sison. Nagpapasalamat kami na mayroong mga naunang kadre na nagsiwalat, katulad ni Caramon, ito yung matatandang kadre, eh kami ang kasunod. Nagpapasalamat kami na ngayon ay nabunyag ang katotohanan na sa katotohanan pala ay si Juma Sison ang nagutos noon para iitsa yung granada doon sa Plaza Miranda. So sana, kung kami namulat sa ganon, na sa totoo lang yung mga ibang kabataan dyan na ngayon lang din namulat, na akala ko ikagaling-galing na, sa totoo lamang po, kami dekada na, kumpara sa inyo, sa totoo lamang po, kung kayo nabulag ng partido, kami rin po nabulag, pero kami po, sa pagiging bulag namin, willing kaming imulat yung mga mata namin sa katotohanan. No, sa totoo lang, kaya ang Marcelo po talaga, hindi yan ginawa para gipitin ang mga kababayan natin. Ginawa yan para makontrol, para maging hindi komunistang bansa itong Pilipinas. Ano po, yung dalawa naman po na nabanggit kanina ng mga kabataan doon sa Plaridel, na yung sabi ko nga po sa basa ko po doon, sa totoo lang po, talagang plano nilang pahiyain ang gobyerno. Pero sa totoo po, yung sinasabi nila, hindi yan nagmumula sa sarili, sa puso nila. Iyan ay dikta ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kasi iyon naman talaga ang layunin ng Partido Komunista ng Pilipinas, hiyain ang gobyerno at saka talagang patingkan yung kanilang propaganda. Ano po? Kaya yung ginawa nung dalawa, hindi yan talaga mula sa puso nila. Mayroong nagdikta sa kanila. At alam mo naman, ang Partido Komunista ng Pilipinas, hindi yan lumalaban ng patas. Puro patraidor talaga. Kaya kayo mga batang yan, naawa ko dyan sa dalawang batang yan. Kawawa po talaga. Nagamit ng gusto at nalaso ng gusto ang kanilang kaisipan. Maraming salamat, Nanay Lolet. At pagbigyan natin kasi ito din ay isa sa mga biktima, nag-recruit ng kabataang urban poor at naipasampa niya. Pero ngayon, nagbalik loob na at ngayon ay titindig bilang leader ng mga urban poor groups sa Bulacan para sa gobyerno at maayos na partnership. Si Chloe Escalera, pero hindi siya membro ng Escalera Brothers. Take it away, Chloe. Si Chloe po ay mga may pinasampang kabataan din yan, pero ngayon ay kasama ni Nanay Lolet. Pinoprotektahan nila mga kagaya nila Giselle. Go ahead, Kami. Po. Ilagay mo sa atin. Magandang hapon po sa lahat. Para po sa akin tawag dito, yung pong sa side ko po, sa sinabi po ni Sir Peter regarding to yung 80%, 20%. Para sa akin po, sa pananaw ko po, dapat po nangyari po talaga yon yung martial law. Kasi po kung hindi po nangyari yon, baka siguro po hanggang ngayon, hawak pa rin tayo sa liit ng CPP and PAN. Yes po. Kasi po, talaga pong sila po yung talaga sa kanila nang galing yung utos na yun. Sa kami pong mga new generation po, hindi po namin malalaman talaga yan. Tama po yung sinabi niya ni Lloyd. Hindi po namin malalaman kung hindi po nang galing mismo sa ang nauna. Yan po, sila po. Kaya po, bilang po sa bahagi ko, isa rin po kasi akong malaso. At hindi lang basta nalaso, may kinuha din. May pinasampa din ng mga kabataan na basta napunta na po sa ibang langit. At namatay ba yung Yes po, namatay po sila. Dahil po sa utos naman ng CPP-NPA, yun po ay sabi nila ay ang kamatayan daw po ng mga kasama ay ano po, kumbaga bit-bit ang bit-bit ang mundo, pero hindi po bit-bit po nila sa mga nanloob. Yun po yun. Kasi po sa makatotohanan po, gagamitin lang po kayo. Kaya kayong mga kabataan, makinig kayo sa akin. Huwag kayong magpapauto, magpapalason sa kanila kung ayaw nyo rin magaya sa mga nauna sa inyong namatay na. Yun po, maraming salamat. Thank you, Chloe. Very simple.